Hello, good morning. So ito nga yung sinasabi kong website, ano? Chess Cloud Database Query Interface. So, tingnan natin yung sa info help, ano ba yung ano nito, purpose nito. So, kung babasahin nyo do, so description, no? Chess Cloud Database, aka CDB, is a massive chess base, is a massive chess knowledge database, including an opening book and endgame table base. In contrast to traditional opening book building the game from game results, CDB is built entirely from analyzing individual moves using chess engines while overcoming their problems such as aggressive pruning and blind spots. So, hindi ko alam yung ibig sabihin ng ano, no? Nung aggressive pruning, so medyo malalim na. So, i-research nyo na lang kung anong ano nun. Pero basically, ano lang to, collection siya ng mga chess games and then inanalyze daw siya ng engine. And then, nirank niya bawat moves into kung ano yung mga best move. So, tingnan natin, ano. Normal use. So, live AI. So, may AI daw, no? Kung ano yung recommended na move. Tingnan natin mamaya kung paano gamitin, ano. So, meron din siyang actually API, no? Pwede siyang, hindi nakalagay dito sa description. Pero may API siya na libre. So, kung meron kang, ano ba yung API? So, halimbawa, may sarili kang ginawang program. Gusto mo yung program, i-query yung moves from this website. So, i-return niya, depending dun sa URL na ipipaste or i-query, i-return niya kung ano yung moves for that. Halimbawa, gusto mo malaman yung best move. I-return niya yung move, kung ano yung best move. Pero, kailangan niya ng certain, URL. Certain format ng URL. Minsan nga may mga key na ina-add pa eh. So, tingnan natin kung ano yung hindi naman basta ginagamit lang yun is in order for example, hindi mo na kasi yung chess-based, di ba, may built-in na siya ng mga database. So, yung ibang mga gumagawa ng program na sarili lang nila, wala silang chess-based, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng data. Di pwede na lang i-query na lang yung data na yon using this website. Pero ito, ang nakikita kong use dito, hindi lang yon. I mean, pwede rin kasi ako mag-ano dito nung last time, di ba? Ito makikita nyo dito sa right side yung mga, yun, may exclamation, di ba? Yan yung mga top moves. Tapos sa baba, merong explanation na si AI kung ano yung tingnan natin. From Black's standpoint, ito yung position na to, di ba? Ina-explain niya. The position is perfectly balanced, offering a full suite of sensible choices. Advancing a central pawn, whether d5, e5, ito nga, d5, e5. c5 gives a modest edge by immediately contesting space, while knight f6, knight c6 provides solid development without any clear advantage. In short, Black enjoys an equal footing and comfortably select any of these standard price. So, gusto kong halimbawa, mag-experiment lang ako. Ang tira ko, ano ba yung tinitira na yun? Halimbawa, e4 lang. Dito pala, no? Initial board, das e4. Hindi ba pwedeng tumira yan? e4. Then, let's say Sicilian. Ay, hindi. Tingnan muna natin dito sa right side. Nakikita mo yung no? May mga score dito. Number 2 rank is e5. Ang sunod, e6. Pangatlo, bishop c5. Tapos ito, c6. So, yan yung mga top moves. May mga score siya na binibigay. So, negative 1, yun yung pinakamababa. Negative 199 yung pinaka pero possible ba? Hindi naman pwede yung bishop no? Baka niya tinira yan. Sorry, G5. So, ito pala, no? So, negative 199 daw to ang assessment niya.
Negative yun. So, ang tatandaan nyo lang is pag mas mataas yung negative, mas pangit yung tira. Pag mas mababa yung negative, mas ma-advisable siya. And lalo na may notes dito, yung may exclamation, yun yung recommended. So, ang recommended daw are either E5, E6, or C5 or C6. So, pwedeng Roy Lopez to, no? Ito, French defense. Ito, Sicilian. Ito, Caro-Can. So, yan yung top. Onti lang yung negative na kaligan. Kailangan kasi makita ko dito yung yung explanation talaga ano ba yung negative. Pero without looking dun sa documentation, um, mo na, no? Madididus mo na, okay, ang mas mababang negative, yun yung mas magandang itira. So, let's say E5. Okay. Ayoko nga itira. E5 dito. E5. So, anong next na reply? So, ang next na reply na mas malakas daw, tingnan natin yung may score dito. Ito, 1. Hindi naman siya. I knight F3. So, pwede yan, Pwedeng bishop C4. So, yun yung top 2 na tira. Kapag nag-E5 daw yung black. Let's say, tumira lang tayo ng tingnan natin yung nung 15 moves ng mga top moves. So, knight F3 daw. So, black, ano ba ang tira ni black dito? Dapat ay, halimbawa, itong pinaka-top is knight F6. Okay, ano to, no? Petrov defense. Pwede rin, parang equal din siya ng equal din siya ng knight C6. So, gusto ko yung knight C6 kasi nakikita ko tira ng mga grandmaster yan. Tingnan natin dito yung explanation na sinasabi ng AI. Ano ba yung... Okay. So, sa position na yan, white is sitting in a roughly equal position with a modest edge of initiative. The center is ready for a pawn truss while the pieces can be smoothly developed, offering a comfortable choice between expanding with D4 or activating the bishop on C4 without any immediate threats to worry about. So, ang magandang isang use case din nito, no? Halimbawa, may game kayo sa chess.com or Lichess or any other platform. Pwede mong dito. Ano ba yung tinira ko as compared dun sa mga tinitira ng grandmasters o tinitira ng ibang taong masters? Kasi itong mga rank na dito, yan yung mga top 1, 2, 3, 4. Yan yung mga top moves ng mas higher ang percentage ng wins. As compared, so mako-compare mo na, ano ba yung tinira ko? Bakit ito tinira mo? Then as compared dun sa tinira ng mga masters. Makikita mo dito. Although hindi ko pa ginagamit doon kasi tamad din tayo eh. So gusto lang natin mag-enjoy, mag-play, and then Pero ito, maganda to sa mga serious players talaga at tournament players na malalaman nila kung ano yung talagang dapat na tira. And then, para may advantage na rin sila sa time, eventually. Siguro hindi ko alam, tingnan natin hanggang saan yung top moves, no? Siguro 30 moves. So, hanggang 30 moves, kung kabisado mo na yung mga reply na dapat for that line, ano ka na? I mean, chill na, di ba? Chill na sa time at the same time, hindi ka pa stress masyado. Kasi pag sa over the board mo lang, usually, yun ang mga ginagawa naman ng mga common na over the board mo na isipin or pag naglalaro lang ng online beats, medyo ka pa eh. Kakapain mo pa. Unless matindi talaga yung pattern recognition mo or marami ka ng pattern sa madali mo nang ma-detect kung ano yung best move. Pero, pag tournament, yun talaga yung mga reality talaga is ginagamit na nila yung mga mas mataas ang chance na winning. So, ang mataas daw na winning dito ay D4 or Bishop C4. Ang pangatlo is Knight C3. So, try lang natin yung top move, D4. So, anong reply? So, ang tira daw na best dito ay kinakain daw talaga, e takes D4. Pangatlo is Knight takes D4. Ay, pangalawa pala yun. Tapos D6. Yung normal na di ba? Ako, D6 lang ako dito. Hindi ko naman ayokong kainin. So, tingnan natin. E takes D4. Yun yung, so, Knight takes D4. Sunod, Knight F6.
Knight takes C6. Yung mga top ano lang, no? Hanggang ilang moves ba to? 5. 10 moves lang muna tingnan natin hanggang saan. B takes C6 daw. So, ito. B takes C6. E5. So, linya pa rin, ano? Queen E7. Yan ang top move. Queen E2. Knight D5. GT. Dito ko na lang i-press para mabilis dito sa ano. G6, C4, atake sa kabayo. Okay, pin. Bishop G2. Bishop G7. Castling ilang moves na? 11, no? I-forward ko lang na mabilis, no? Para, ano to, kung hanggang ilang moves ang top moves, ano? Tingnan natin. Naka 14 moves na tayo, 15. Tingnan natin, ano? Hanggang sa wala ng ano, na dapat wala ng. So grabe, no, 25 moves na ano pa rin, theory pa rin, ano. So ayun. Dito, ang nakalagay is up to 29 moves, bishop G2. Teka lang. 'Di ba pag C takes D6, bishop G2, D5, ay meron pa rin. Ayan. Knight D4. Hanggang dito lang. Nakalagay sabi, this position is not yet analyzed. So, hanggang doon lang sa 13. Pero kung talagang serious ano ka, no? Serious player, talagang sumasali ka sa mga tournament, yan ang gagawin mo. Magkabisado ka na magkabisado ng mga linya na mga best moves. Let's say, ganito opening mo, London, Mapa Caro-Kann, Roy Lopez, Scandinavian. Yan yung reality ng talagang kaya nga nagano na sila, 'di ba? Ayaw ni Fisher na ng ganyan eh. Nung normal chess gusto niya na Fisher random or kasi nga up to ilang moves, 30 moves. Yung mga ano, kabisado na nila kasi talagang yun nga, for normal players like me or hindi na yun fun. Kasi hindi ko naman bread and butter ang chess. Although ngayon nagtatry ako mag chess content creator, it's just for ano no, for fun, and then baka eventually din gusto ko rin siyempre ano kahit papaano additional ano din, di ba? Additional income kung sakali. Pero itong ano yung chess DBC na sinasabi ko, magandang ano to, magandang site kung gusto mong ano talaga matuto ng openings. Kaya may nag-comment sa akin nung ano, GM po ba kayo? Sabi. Sabi ko, GM. Hindi, master Hindi ako GM, hindi ako master. Chess enthusiast lang. And then, gusto ko lang din i-share yung mga nakikita ko sa online na pwedeng pakinabangan ng mga tao na kung gusto talaga nilang mag-ano sa chess, ito, pwede nilang gamitin to. Kasi yung mga chess base, yung ibang mga Fritz, halimbawa, pwede rin naman yun, kaso may bayad, di ba? Ito, website, walang bayad. Then, Chess Cloud, wala siyang bayad, pwede mong gamitin. Then, kung may cellphone ka nga lang, pwede rin to sa cellphone. Type mo lang yung website na to, no? chessdb.cn, and then, ma-access mo na siya. And pwede mo siyang gamitin pang-analyze ng game. Although sa chess.com tsaka Lichess, meron siyang feature doon na i-analyze yung game, no? Pero kasi minsan hindi ko, ano yun eh, your move is not good. Parang ganun, di ba? Dito kasi makikita mo talaga ano yung dapat itinira. Halimbawa, sinabi ko nga sa'yo, from the opening's perspective, knight takes c6, itong ano ba ang mga tinitira dito? Ito, may move 1, may ranking siya, and then may score din siya, no? Ito nakalagay, rank number 2, 0. So, ang tira talaga, pwedeng, ito, dito sa move na to, makikita mo, ang tira dapat talaga na number 1 is B takes C6. Yun. Meron din konting explanation dito sa AI, no? Kung gusto mo na i-explain niya yung position mo. Black's position is balanced. Materials even in the white pieces are relatively coordinated. The white's knight on c6 exerts some pressure by exchanging on c6. Black can neutralize a threat and keep the game level.
While alternative captures or checks would worsen the stance, overall, the position remains roughly equal with no clear advantage for either side at this moment. So, equal pa lang. Walang advantage sa ano na yan, position. And then, pwede rin ditong set up your position. Tama ba? Tama ba sinabi ko? Ayun, input fen. Kung alam niyo yung fen, pwede mong maglagay ng ano dito. Ayan, ilalagay mo dyan. Kung gusto mo hindi na, kasi to, di ba sa chess base, may engine, pag inon mo, makikita mo kung sino lamang, dito kasi, makikita mo, na-analyze na kasi. So, makikita mo, ano yung mga moves na na-analyze na, and then ni-rank na niya kung ano yung the best. So, may mga candidate moves na siya dito, up to ilan, 1, 2, 3. Na-analyze na niya na eh. So, mas mabilis to, kasi dun sa manually mo ipapa-analyze din sa engine. No? Iba-iba naman ang result. So, eto pa yung isang feature na papakita ko pala dito. Pwede ka mag-practice ng opening dito actually. Let's say dito, i-click mo lang dito sa left side yung AI block. Alright. So, titira na yung block. Then, alimbawa, gusto kong E5. Titira na yan. O, di ba? Kusa nang titira yung block, kung ano yung pipili ka dito, ano bang gusto mo? Yung best mo bang itira ng AI o random? Para lang kung gusto mo lang mag-practice ng opening, let's say, anong gusto ko dito? Let's say, gusto ko lang mag-F4. Ang bawa. Yun, D6. To tinitira ni AI yung best move for that, Queen F3 daw ang best move. Pero alimbawa, sige, gusto ko lang dito, pakain ko yung pawn. Then, castling. So, ititira ni AI yung Okay, nag-check. So, ito lang yung mga option ko. Ano bang sinasabi ni AI? So, from white side, the position feels a touch uncomfortable with the black pieces exerting a modest amount of pressure and white's king slightly exposed. Okay, exposed nga naman. Exposed yung king. Even the most resilient defensive ideas such as quiet king move only mitigate the disadvantage without fully neutralizing it. Overall, white is playing with a slight edge against them, needing to stay solid and look for any chance to trade off piece and ease the lingering pressure. So, in short, lamang ang black. So, gusto ko naman ng white, halimbawa, white ang titira. Dapat i-flip ko yung board, no? Flip yung board. Paano ba yun? Flip board. Ito, flip board. And then, initial position tayo. Best move, AI white. Yan, sige, dapat tumira siya ng D4. So, anong gusto kong practicein yung hippo. Ano ko yung best strategy niya sa hippo? Tingnan natin kung no. So, oops, ganun daw. Tingnan natin. Yun. So, yan yung mga tumitira na yung black. Although wala namang live engine dyan, walang live engine na ang ginagawa lang kasi yung AI pinipili nila yung pinakamataas na rank na move. Yun yung tinitira niya. So hanggang sa dulo tingnan natin hanggang anong ilang moves to. Okay. Ayan. Let's see. Yun, so hanggang move 14, this position is not yet analyzed. Dun sa line na 'yon. 'Di ba? So magandang siya for practicing opening, for analyzing your games, and then kung gusto mo mag-create ng repertoire mo if you're really kung gusto mo talagang kariri ng chess. 'Di ba? Okay, salamat sa panonood. Thank you.